Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Matagal nang natapos ang hidwaan sa pagitan ng China at Taiwan dahil na din sa suportado ng Amerika ang Taiwan at natatakot itong galawin ng China. Subalit sa nagdaang mga buwan at taon, tila muli na namang nagningas ang alitan sa pagitan ng China at Taiwan. Hindi kinikilala ng China ang Taiwan bilang isang bansa. Para sa kanila, ito ay parte pa din ng kanilang bansa, subalit nagrebelde at nagsariling isla mula sa hindi natapos na civil war. Ayon sa China, ang Taiwan ay pag-aari pa din nila at nais na nila itong muling mapa sa kanila. Pero nagmamatigas ang Taiwan at pilit na sinasabing sila ay hindi parte ng China at may sariling gobyerno, institusyon, ekonomiya at populasyon noon pa man. At ngayon, kung mangyari man na girahe ng China ang Taiwan, malaki ang tsansa na madadamay daw ang Pilipinas. Dahil sa pisikal na lokasyon ng ating bansa, malaki talaga ang tsansa na ilang mga parte ng Pilipinas ay madadamay kung mangyari man ang digmaan sa pagitan ng China at Taiwan. Una na riyan ang probinsya ng Batanes. Ang Taiwan kasi at ang probinsya ng Batanes ay magkatapat lamang. Kaya naman hindi malayo na madamay ang Batanes kung sakaling girahe ng China ang Taiwan. At kung mangyari man ito, malaking papel ang maaaring gampanan ng Batanes sa away sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon sa mismong gobernador ng Batanes na si Marilu Cayco, ito ang pinakamabilis na daanan para mailikas kung kailangan ang mahigit kumulang sa 200,000 overseas Filipino workers o OFWs na nagtatrabaho ngayon sa Taiwan. Ang Batanes ay magsisilbing bakwitan ng mga manggagawa natin sa Taiwan na siguradong i-repatriate ng ating gobyerno kung mangyari man ang kinatatakutan ng lahat. Ang Batanes sa kasalukuyan ay may nasa mahigit kumulang 19,000 mga Pilipinong naninirahan. Ito'y ayon mismo sa Philippine Statistics Authority. Nasa 376 na kilometro lamang ang layo nito mula sa bansang Taiwan. Sa katunayan, sa lapit nito ay halos matatanaw mo na ang ilang bahagi ng isla ng Taiwan mula sa Batanes. Sa ngayon ay pinatututukan na rin ng Defense Department ang karagdagang mga sundalo sa bahaging ito ng ating bansa. Ang Batanes kasi ang pinakamalapit sa Taiwan at ang pinakahilagang teritoryo ng Pilipinas na kung saan may banta ng pananakop sa bansang China. Kung magsimula man ang away sa pagitan ng China at Taiwan, tiyak na sasaklolohan ng Amerika ang Taiwan. Formal na nagpahayag noon pa man ang Amerika ng kanilang pagtangkilik sa One China policy at maayos na ugnayan sa Beijing kaysa sa Taiwan. Subalit kailangan umano nilang tuparin ang kanilang pangako na military aid sa ilalim ng Taiwan Relations Act. Sa ilalim ng batas na ito, kailangan nilang suportahan ng Taiwan pagdating sa pagprotekta sa kanilang bansa mula sa agresyon at pananakop ng ibang mga bansa. Gustuhin man ng Estados Unidos na respondihan ang Taiwan sa lalong madaling panahon, hindi ito magiging posible dahil sa layo ng lokasyon nito mula sa bansang Taiwan. Kung kaya't gagamitin na ngayon ng Amerika ang kanilang mga military base sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at tiyak na malalagay din sa peligro ang mga probinsya o lugar sa Pilipinas kung saan naroroon ang mga base ng Amerika. Kung matatandaan, una nang nagbabala ang China sa Pilipinas na magdahan-dahan sa mga ikinikilos nito katulong ang Amerika. Ayon sa China, gagamitin lamang ng US ang karagdagang lokasyon ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA para sa pansarili nitong mga interes at agenda. Nangangahulugan nito na ang Pilipinas ay magiging base ng Amerika upang atakihin ang Taiwan. Marami man ang tumutol sa pagdaragdag ng Enhanced Development Cooperation Agreement sa bansa ay natuloy pa rin ito. Ayon mismo sa Armed Forces of the Philippines, malaki ang pakinabang hindi na lamang ng mga sundalong Pilipino kundi maging ng bansa sa pagtatayo ng Amerika ng mga pasilidad sa Pilipinas. Ang unang 5 EDCA sites ay ipinwesto sa Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Benito Ebuen Air Base sa Cebu, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija at Lumbia Airport sa Cagayan de Oro.
habang ang bagong 4 naman ay pinwesto sa Naval Base Camilo Cia sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela at Balabac Island sa Palawan. Nilinaw ng Amerika, Pilipinas pa rin ang nagmamay-ari ng mga pasilidad na ilalagay nila sa lugar. Gagamitin lamang umano ito ng mga sundalo ng Amerika na nagsasanay sa bansa. We're not seeking permanent basing in the Philippines. As you heard us say in our statements here, EDCA is a cooperative agreement that enables rotational activities. And so it's a key pillar of training and opportunities to strengthen our interoperability. And it also provides us the ability to respond effectively to humanitarian issues and also disaster relief and other types of crises. Sa mga lumabas din na balita, may bagong 4 na base ng Amerika sa Pilipinas ang itinayo sa hilagang bahagi ng Luzon upang makatulong na maayos na pagpigil ng Amerika sa China, partikular na pagdating sa air superiority. Ang mga bagong base na ito ng Amerika na nasa hilagang bahagi ng Luzon ay napakahalaga upang maging dominante ang Amerika pagdating sa himpapawid sa South China Sea. Pero nagbabala ang China na dahil umano sa mga bagong EDCA sites, ay baka madamay na din ang Pilipinas sa potensyal na military conflict sa Taiwan Strait. 3 sa mga bagong EDCA sites ang malapit sa Taiwan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi gagamitin ang mga EDCA sites sa pag-atake kanino man, kundi para lamang palakasin ang depensa ng bansa. Hindi tayo papayag na gamitin ang mga bases natin para sa kahit anong offensive na action. Ito ay para lamang tulungan ang Pilipinas kapag nangangailangan ng tulong ang Pilipinas. Kaya kung wala namang sumusugod sa atin, hindi na sila kailangan mag-alala dahil hindi naman sila natin lalabanan. At hindi naman, ang ginagawa lamang natin ay patuloy natin na pinapatibay natin ang depensa ng ating teritoryo, ang pagdepensa ng Republika. Ayon sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines, malaki ang maitutulong ng mga EDCA sites sa bansa gaya na lamang ng mabilis na pagresponde ng mga Amerikano sa panahon ng kalamidad at pananakop. Ayon mismo sa China, inilalagay umano ng Amerika ang Pilipinas sa malaking panganib at pansariling interes lamang umano ng Amerika ang ginagawa nilang pagpapalakas ng military presence sa Pilipinas, lalo pat nakatuon din ang kanilang pansin sa issue ng China-Taiwan. Nauna nang kinumpirma ni na Defense Officer in Charge Undersecretary Jose Faustino Jr. at AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro na 5 karagdagang pasilidad ang planong itayo ng Amerika. Kung sakaling matuloy ang dagdag na pasilidad, madadagdagan ang puwersa ng Amerika sa Pilipinas sa kanluran, kung saan naroroon ang West Philippine Sea sa hilaga na malapit sa Taiwan at sa hilagang silangan kung saan naroroon ang Pacific Ocean. Una ding iginiit ni Faustino na ang mga pasilidad ng Amerika na nasa loob ng mga kampo ng AFP ay hindi mga base militar. Bukod sa hindi dapat ipagamit sa Amerika ang mga military facility ng Pilipinas na malapit sa Taiwan Strait, sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian na dapat tutulan din ng Pilipinas ang hangaring kasarinlan ng Taiwan kung tunay na nagmamalasakit ang pamahalaan sa nasa mahigit kumulang 200,000 mga overseas Filipino workers sa Taiwan. Sigurado kasi na ang mga manggagawa natin sa Taiwan ang pinakamadadamay kung magkaroon man ng digmaan sa pagitan ng China at Taiwan. Magiging kawawa din ang mga pamilyang iniwan nila sa Pilipinas na sa kanila lamang din umaasa. 2 nuklear na mga bansa na nakikipag-away sa isa't isa. Itong nakakatakot na mangyari at iniiwasang magkatotoo ng marami dahil wala kahit na sino sa atin sa mundo ang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa ganitong pangyayari kasi ay maaaring mas lumawak pa ang kaguluhan. Kung naisip ng Amerika na humingi ng tulong mula sa kanyang mga kaalyansa, tiyak na hihingi din ng bansang China ng kanyang magiging mga kasangga. Mga bansang magmumula sa iba't ibang panig ng mundo ang makikigulo at maraming madadamay. At ang pinakakinatatakutan ng lahat ay ang pagkakaroon o paggamit na ng ilang mga bansa ng kanilang mga armas na nuklear. Dito na magsisimula ang maituturing na bangungot at pinakamadlim na yugto ng gulo na sisira sa sangkatauhan. Sa kaguluhang ito, sangkot ang maraming mga bansa
Damay ang daan-daang ibang mga tao at ari-arian, hindi na lamang ang Pilipinas. Subalit ang mga senaryo na ito na maaaring magbigay ng takot sa marami, partikular na ang pananakop ng China sa Taiwan, ay malabong mangyari. Nasa moderno na tayong panahon at maaaring gumamit ang China ng mas modernong paraan laban sa Taiwan, gaya na lamang ng mga economic sanctions, blockades, pressures upang magsimula ang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pero hindi malabong magkatotoo ang ganitong mga senaryo sa panahon ngayon, at ang mas nakakatakot, sa oras na magsimula ang ganitong mga senaryo ay napakahirap na muling ibalik ang lahat sa dati. Sa panahon ngayon ay napakapayapa na ng mundo. Walang digmaan o kaguluhan tulad ng mga nangyayari noong unang panahon. Pero kung magsimula ang away sa pagitan ng malaking mga bansang ito, siguradong magiging isa kang buhay na saksi kung ano ang itsura ng mundo sa panahon ng digmaan, tulad na lamang noong unang panahon.